Magandang araw po sa ating mga kababayan at narito tayo sa bahagi ng Juan Luna dito sa may Binondo, Manila. So, babaybayin muna natin ito. Joyride muna tayo mga kababayan sa mga nanonood at ayaw ng joyride, ayun, pagpasensya nyo na. At tayo po ay magjo-joyride muna tayo dito dahil katatapos lamang ng ating trabaho. So ayun, may pakita ko lang naman sa inyo mga kababayan itong itsura ng bahagi ng Juan Luna dito sa may bahagi ng Binondo. Makikita nyo yan, yung karatulang Smiley Apparel. Napakaganda bumili ng mga damit dyan kabayan sa Smiley Apparel. So medyo traffic lamang ho dito. Pero napakagandang mamasyal dito kabayan, no? Hindi kasi katulad noong mga nakaraan na parang kahit saang sulok ata ng Maynila may mga tambak ng basura. Pero ngayon, ayan, maaliwalas. Yun nga lang, hindi na maiiwasan dito sa may bahagi ng Binondo ang magkaroon ng traffic. Pero kahit papaano kabayan ay nag-i-improve naman dito sa may bahagi ng Binondo. So ito po ay update at doon din sa mga kababayan natin na gusto makita ang ilang bahagi ng Maynila. So ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ating joyride, bike ride dito sa Maynila. So gala-gala muna ho tayo. At sa mga susunod na araw may mga gagawin na naman ho tayong update na kung saan ay mas aabangan ng ating mga batang Maynila at yung ating mga OFW na nag-aabang sa sitwasyon at kalagayan ng Maynila. So dito sa may mall ng Binondo, grabe traffic dito kabayan. Dito talaga ang madalas na traffic. Hindi ko alam kung ano yung posibleng solution ho dito, pero traffic talaga. Decathlon, ayan kabayan, sa magagandang mga produkto. Decathlon, pumunta kayo dyan, bili kayo mga raincoat, mga pangkamping nyo. Dyan ang magandang bilihan. Pero alam ko na, yung mga nagpa-park dito, isa rin ito sa mga nagkukos ng trapiko dito. Ayan, katulad yung puti na sasakyan. Kasi kapag walang nakapark dyan mga kababayan, tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. O kaya may pagsikip man doon sa may part ng stoplight. Isa yung nakaputing sasakyan ng minsan nakakapag-cause ng traffic. So ito naman Chinese dito lang sa bangketa nakapark. Hindi ko alam mga kababayan kung wala ba itong parking area itong hotel na ito. So dapat ang bangketa ay libre din yan na malakaran ng ating mga kababayan Pilipino. Pero nagiging parking area ng mga motorcycle. Ayan ang sitwasyon dito sa may malapit na ng Ilaya. Malapit na dito sa may part ng Divisoria pala. May recto. Ito ang kahabaan ng Juan Luna. Pero doon sa may parte ng Binondo Church ay medyo mas maluwang, mas maganda at maayos. Dito ay maayos naman, yung bangketa ay nadadaanan naman. Pero yung ilang bangketa may mga nakaharang talaga. Ang kulang ho talaga dito sa ating bayan, dito sa Maynila, hindi lamang sa Maynila kundi sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila
Luzon, Visayas at Mindanao, ang kulang ay parking area, parking lot. Pero sa mga probinsya wala namang problema kasi malawak sa probinsya. Kumpara dito sa mga lugar tulad dito sa Maynila ay talagang masikip. Halos dito kasi pumupunta yung ilan nating mga kababayang Pilipino, yung mga taga-probinsya, so upang magtrabaho. So ito lang no ang ating update. Joyride lang tayo dito habang tayo ay papauwi na galing sa ating trabaho. So ang pinupuntahan ng ating mga kababayan dito sa Maynila o Metro Manila o dito sa Mega Manila ay yung magandang trabaho. Yun nga lang, yung gastusin ay parang ganun pa rin, parang probinsya na makakaipon ka man konting-konti lang talaga. Pero ang naisip ko lang mga kababayan, no, di ba ang kumbaga magkano yung rate ng sahod ho dito sa Maynila, parang 800 or 700. Compare mo sa probinsya mga 400. Tapos yung bilihin, di ba mababa yung presyo yung sahod sa probinsya, pero yung bilihin sa probinsya, lalo na yung petrolyo, mas mataas kumpara dito sa Metro Manila na mataas yung sahod, tapos yung petrolyo medyo mababa. Pero marami mga produkto na halos magkasing presyo lamang. Parang yung iba nga mga kababayan, mas mataas pa yung presyo ng mga bilihin sa probinsya. Tapos yung sahod kakaunti, edi yung ating mga kababayan na nasa ibang lugar o mga nasa probinsya ay pumupunta na ng Maynila. So at least dito ay makakaipon sila kahit papano. Yun nga lang, titiisin nila yung hirap na malayo sa kanilang pamilya. Diba? Kaya talagang nagsisiksikan yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao dito sa Maynila at iba pang mga lugar o dito sa Metro Manila dahil no, sa gusto nilang makaipon. Pero kung parehas lamang kabayan yung sahod, siguro masasabi ho natin kabayan, mag-i-stay yung ating mga kababayang Pilipino sa mga probinsya nila at hindi gaanong sobrang sikip ng lugar dito sa Metro Manila kung saan napakaraming tao. Yung iba naman dito hindi makahanap ng trabaho, ang ginagawa nila, gumagawa nila sila ng mga illegal katulad ng mga iba dyan nang i-snatch, nagnanakaw. No, kailangan talaga ng magandang proyekto ng ating gobyerno. So ano kaya sa tingin nyo, suggestion ng mga kababayan para sa ating bansang Pilipinas, lalong lalo na dito sa hindi pantay na sahod sa Luzon, Visayas at Mindanao, pero yung presyo ay halos parehas lamang. So comment down below at maraming salamat sa pagsama sa ating joyride dito sa Maynila. Ito na yung Recto Avenue.